Magandang araw. Welcome sa ating kitchen gardening seminar. Ito ang ating second part kung saan pag-uusapan natin ang steps 5 to 8. Paano ba natin sisimulang magpunla ng mga seedlings, maglipat, mag-maintain ng ating mga halamang tanim, at paano tayo mag-protect ng ating mga halaman mula sa mga pest and disease. Ako po ang speaker sa parteng ito. Ako si Tony Flores, isang farmer and farm designer. Ako ang programs director ng Bronzy Farms at nagsispecialize ako sa organic agriculture production. At pinag-aaralan natin ngayong hapon ay may mga techniques na konektado o ang principle ay nasa organic agriculture. Puntahan natin ang step 5, ang pagbuo ng plant nursery. Dito ay pag-uusapan natin kung paano panatilihing safe ang ating seedlings, paano tayo mag-sow ng seeds, at paano tayo mag-transplant ng ating seedlings. Okay. So, paano ba tayo gumawa ng isang small plant nursery? Unang-una, we need to choose a bright sunny spot with at least 6 hours of sunlight. Bakit po ito mahalaga? Karaniwan sa mga urban gardeners, ang mga seedlings nila ay humahaba or nagiging leggy dahil naghahanap ang mga seedlings ng liwanag. Ayaw po natin itong mangyari dahil magiging weak o hindi matibay yung ating mga tanim na halaman at hindi tayo makaka-harvest ng maayos. Kaya humanap tayo ng isang espasyo maaring sa harap ng ating tahanan kung saan tayo ay makapagtanim ng ating seedlings ng ayos. So at least 6 hours of sunlight, maaring morning sunlight or afternoon sunlight. Mahalaga na maprotektahan natin ang seedlings natin mula sa extreme weather conditions katulad ng ulan or intense heat dahil sila po ay napaka-delicate, no? Ituturing natin silang parang mga baby. Mahalaga na mayroong roof or cover ang ating small plant nursery para hindi sila maapektuhan ng mga extreme weather conditions katulad nito. Pangalawa, maaari din tayong gumamit ng mga recycled materials katulad nitong nakikita ninyo sa inyong screen, ang mga eggshells or mga egg trays, no? Para sa ating seedling tray. Pwede rin tayong gumamit ng mga lumang lalagyan, mga lumang container na hindi na ginagamit, butasan lang po sa ilalim, mahalaga na may drainage siya, at maaari na itong punuin ng magandang medium, no? Seedling medium. Maganda ito dahil ito ay sustainable kung gagamit tayo ng mga recycled materials at mapapababa natin ang cost ng pagsisimula. Pangatlo, ano ba yung last na tip natin? Sa amin, ang practice namin ay linilabel natin ang seedlings ayon sa kung anong type ng seedling ito, kung kailan siya itananim at kung kailan natin siya expected na i-transplant. For example, no, nagtanim tayo ng mga leafy vegetables. Mahalaga na malabelan natin sila kung ano sila. For example, ito ay tatsoy. Ito ay sinow ng ganitong date at expected natin siyang ilipat ng pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo. Depende sa protocol ninyo. Ito pong labeling ay mahalaga dahil minsan nakakalimutan nating kung ano yung type ng vegetable na itanim natin, lalo kung beginner tayo, no? At minsan ay masyadong minamadali or in-expect nating mabilis mag-germinate kung sabihin nating ang itinanim nating buto ay matagal talaga mag-germinate, let's say mga chili seedlings, no? So ito ay ilan lang sa mga tips or techniques na maaari nating gamitin sa pagsisimula ng small plant nursery. Ang isa pang maidadagdag ko ay gumamit tayo ng mga low-cost materials. Hindi natin kailangang bumili at maging resourceful tayo sa pagbuo nito. Okay. So, meron tayong tinatawag na sexual propagation. Ito yung paraan ng pagpaparami ng mga halaman sa paraan ng paggamit ng buto, no? Gumagawa tayo ng mga seedling tray o kaya mga seed box para tayo ay makapag-sow ng mga seeds. So, in general, mahalaga po na hiwa-hiwalay yung pagsusow natin ng seeds
dahil maaaring ma-damage yung roots nila kung masyado silang magkakadikit. So, in general, pag gagamit tayo ng mga seed tray katulad nito, no, available po ito sa mga hardware store or mga agricultural supply, ay mag-sow tayo ng isang seed per hole or cell. Pagkatapos po nun, no, ay pagkapuno natin ng mga seedling tray ng medium na maayos, yung coco peat at vermicast, pwede na nating isow yung mga seeds natin. Pagkatapos po niyan, mahalaga pong mapanatili natin yung moisture content ng ating medium, no? Dahil kung hindi, ay maaaring mag-fail yung ating seedlings, matuyo, at hindi na mag-germinate ng maayos. So, in general, we water the seedlings using a sprayer. Kung wala po, yung lagadera na banayad lang yung pagbuhos ng tubig. And we maintain the moisture until it has the second true leaf, no? Usually, it takes around 2 to 4 weeks bago tayo maglipat ng mga seedlings. Ayan. So, again, no, i-emphasize natin, use any container that is readily available. For example, ito, gumamit ng mga dyaryo. Yung iba gumagamit ng mga dahon ng saging, mga dahon, pwede yan. Mga eggshells, discarded eggshells, pwede po natin yung gamitin. As long as meron tayong drainage na maayos. Ngayon, meron na tayong seedlings. Paano na natin sila ililipat sa kanya-kanyang mga container o kaya sa mga plot natin? So, bago tayo maglipat sa field or sa direct o doon sa final niya na paglalagyan, mahalaga po na i-harden natin yung seedlings. Ibig sabihin, i-expose po natin ang mga seedlings sa mga environmental stresses, no, katulad ng extreme heat or katulad ng yung kulang sa tubig, no, bago natin ilipat sila sa kanilang final na container. Bakit po natin ginagawa ito? Dahil ayaw nating mabigla yung ating seedlings, no, at mamatay. So, we harden the seedlings. Usually, unti-unti natin siyang mas pasisikatan pa ng araw or babawasan natin yung pagdidilig by 50%. Okay. So, pag maglilipat na tayo, best done po ito in the morning or late in the afternoon para hindi masistress yung mga seedlings natin. So, make sure hindi po natin madadamage yung roots ng ating mga seedlings dahil ang roots po ang humihigop ng sustansya mula sa ilalim ng lupa. Kung walang roots, hindi makakaganda ang ating mga tanim. So, we need to remove the seedling plug ng buo, no, as much as possible for us to be able to establish our seedlings very well. Yan. So, ang roots po ay i-bury natin or ilulubog natin sa lupa and a small part of the stem in the ground, and make sure na patutubigan po natin ito or didiligan natin para hindi ma-dry out yung root system ng ating halaman. So basically, ito po ang proseso ng transplanting, no. Ang mga mahalagang matandaan ay naglilipat tayo sa oras na magiging least stressed ang ating lupa, ay ang ating seedling. At hinaharden po natin ang seedling a few days before transplanting. Okay. Ito naman yung pangalawang technique maliban sa seed sowing. Meron tayong asexual propagation. Gumagamit tayo ng cuttings. Ito yung ibang parte ng halaman na mayroong stem at mga dahon, no? Ibang plant parts aside from seeds, para maparami yung halaman na yun. Usually, gumagamit din ng roots or corm ng halaman or mga runners katulad ng sa mga strawberry, no? Ito yung propagation method natin. Hindi natin kailangan magpunla ng mga seeds. So, how do you root plant cuttings? So, you cut at least 6 inches of mature plant stem at tatanggalin po natin yung 2/3 ng leaves sa ilalim, no? So, we can plant directly in moist soil or i-soak natin sa tubig for 5 to 10 days hanggang mag-emerge yung roots at ililipat natin
afterwards. So, ang rule po, i-remove natin yung lower 2 to 3 leaves. And then, kailangan po no, na may node tayong tinitira dahil dyan po lalabas yung roots. Ayan. And then, make sure that you cut at 45-degree angle. Ayan. Para mas marami yung surface area na paglalabasan ng roots natin. Okay, so ano yung mga pwede nating patubuin sa pamamagitan ng cuttings? Ito pansin nyo, after a few days, lumabas na yung roots mula sa nodes. Yan, so pwede tayong magpatubo ng mga kangkong. Ito po, napakadaling ipa-roots niyan. Mga kamote tops at alugbati. At iba pa, marami pang ibang types ng halaman na pwedeng gamitan ng cuttings. Katulad ng mga ornamental plants na mayana, for example. Okay, so ayun ang ating step 5, no? Ang propagate sa pamamagitan ng sexual at asexual methods. Sunod na step ay paano naman natin i-maintain ang health at yung vigor ng ating mga halaman. So usually, meron tayong tatlong tinatandaan na methods, no, in general. Mahalaga po yung pag-maintain ng moisture, ang pagpapakain sa mga halaman, at ang pag-prune ng mga halaman. Later on, we'll be discussing also pest and disease management. Okay, so punta muna tayo dun sa tubig. If ang condition po natin sa ating farm, no, ay mainit or dry, we need to water and maintain the moisture, no? So usually we water early in the morning o kaya late in the afternoon. Pag summer po as needed, mahalaga po na maintain natin yung moisture dahil mabilis mamatay ang mga halaman, especially kung nade-dry out sila. So, during the rainy season and in seasons na maraming ulan, mahalaga po na mag-collect tayo ng rainwater, no? Para ma-conserve yung tubig at libre yung tubig natin. You can also make self-watering containers. Ayan, katulad nito. Ayan, ito po yung isang method, no, pag tayo ay nagko-container gardening, kung saan gumagamit tayo ng recycled containers na naka-invert lang. Hinati sa dalawa, in-invert, at linagyan ng water reservoir dyan sa ilalim. So, ito po ay aangat yung tubig dyan at magsusupply ng enough water for example, mga leafy vegetables or herbs. Okay. Ayan. So, pangalawa, ang fertilizing. Mahalaga po na napapakain natin ang mga halaman natin at hindi po sila mag-thrive kung itatanim lang natin sila direkta sa lupa at papabayaan na natin sila. So we need to apply at least once a week or whenever available itong mga DIY fertilizer natin na matatagpuan nyo rin po sa inyong mga household. So ano yan? Unang-una, ang ating fish wash. Ito po ay nagbibigay ng nitrogen for leaf growth. No? Ang nitrogen po ang nagpapayabong ng mga dahon ng ating halaman. And nitrogen is present in blood and in protein. Yan, na present sa ating fish wash. Pangalawa, ang rice wash naman po. Ito po ay nagtataglay ng maraming minerals and additional nutrients na mahalaga sa pagtubo ng ating mga halaman, mga microelements kung tawagin. Eggshells, mahalaga po itong maibigay sa ating mga halaman yung calcium na tinatawag, especially sa mga fruiting vegetable natin dahil ang calcium po ay nagpapatibay ng mga bunga at bulaklak para maging maganda yung tindig ng ating halaman. Pati. No? So, with eggshells, you can powderize and add that to your soil. And then finally, no, ito ay available for sure sa mga households na nagluluto, ang ating vegetable and fruit scraps. So you can let that sit for at least 1 week bago po natin siya idilig yung katas, no? And then the rest, you can compost that in your composting bin. So paano naman natin i-apply itong mga iba't ibang fertilizer na ito, no? So meron tayong dalawang tinatawag na application method. So una po, yung basal application kung saan nag-apply tayo directly sa lupa, sa soil para ang mga plant roots natin ay makahigop ng mga nutrients mula dyan. No? So basal, ibig sabihin, roots po ang finifeed natin.
Pangalawa naman, itong foliar application kung saan nag-a-apply tayo ng fertilizer sa mga dahon, no? At ina-absorb po nila ito sa kanilang mga stomata. Did you know na ang foliar fertilizing ay medyo newer na technology na ngayon ay mas nagiging adapted na dahil mas mabilis po ang pag-absorb ng mga nutrients through the leaves ng ating mga tanim na halaman. Okay. So, pagdating sa fertilizer management, mahalaga po na nako-consider natin yung bawat plant stage. Ibig sabihin, yung yugto ng pagpapatubo ng ating mga halaman ay merong corresponding na nutrient requirement. So, iba-iba yung mga pangangailangan niya habang siya ay lumalaki or tumatanda, katulad din ng tao. So, ang mga farmer at mga gardener, katulad natin, ay dapat pasensyoso at keen na tutukan yung paglalagay ng mga fertilizer. No? Usually, sa aming farm, kami ay nagki-keep ng record at ng schedule ng fertilizer application. So, kung tayo ay gumagamit ng organic agriculture principles, ito po yung mga recommended namin na dami ng mga fertilizer na maaari ninyong ilagay. So, unang-una sa seedling stage, pag nagpupunla tayo, lalagyan natin ng vermicast. Eventually, siya po ay pupunta sa vegetative stage. Ibig sabihin, ito po ay nagpaparami ng mga dahon at lumalaki pa. So, mahalaga po na nasusupplyan natin ng maraming nitrogen ang ating halaman. So, gagaling po yan sa fish amino acid. Ito yung fermented na mga innards ng isda at yung fermented plant juice. So, tatlong parte niyan, dalawang parte ng fish amino acid, isang parte ng fermented fruit juice. And then eventually, pwede na tayong maglagay ng fermented plant juice, fish amino acid, at fermented fruit juice. Pantay-pantay na po iyan. So, tig to 10 ml per liter po ang paglalagay natin. And then, pagdating po ng fruiting, mahalaga na nabibigyan natin ng fermented fruit juice ang ating mga tanim na halaman. On the side, pwede po nating lagyan ng compost yung roots ng ating mga halamang tanim. Okay, and then finally, no, nagpo-prune tayo dahil gusto nating panatilihin yung vigor ng ating halaman. Pinapabata natin at tinatanggal natin yung mga unnecessary na mga parts na humihigop ng sustansya na kakailanganin ng mga bunga especially. No? So, mostly ito po ay ina-apply sa mga fruiting vegetables at mga vining crops katulad ng cucumber. Pag fruiting, ayan, for example, ito, ginagamitan natin yung kamatis natin. No? So, in general, ang mga tinatanggal po natin ay yung dead, yung mga patay na mga branches and leaves. We remove diseased branches and leaves. Ito yung mga may sakit, no? Kung nakita nyo may mga spots, may mga browning, tanggalin po natin ito, no? And then yung damaged, yung mga nabali, ay tinatanggal po natin sila. Okay. So, we need to use clean scissors. Ito po ay sinasanitize natin regularly para hindi tayo makapag-spread ng mga disease sa mga halaman nating tanim. So, for example, itong ating kamatis, in general, pag sa kamatis po ang rule, ay minemaintain natin yung V shape niya, no? Yung Y niya. Okay. And then we remove all of the unnecessary suckers. Ayan, dito, yung mga tumutubo dyan sa gilid. Tinatanggal po natin yan para ma-focus yung energy sa mga mas mahalagang mga bunga, no? Yung mga nasa main stem natin. Yan. So, ito po ay tinatanggal. Pinipinch off po natin yung mga maliliit na yan, yung lumalabas sa mga in-between ng nodes. You can remove that because that takes away energy from the main branches. Okay. So, ayun po ang ating pang-anim na step, no? Ang pag-manage ng ating garden. Pang-pito, alam kong ito sa mga medyo advanced gardeners, ito ang usually nagiging balakid sa magandang harvests natin. So, in this step, no, sa pest management step natin, mapag-uusapan natin ang common insect pests, ang mga beneficial insects,
how do you manage these insects effectively, and how do you use DIY pest control measures? Okay, unang-una, mahalaga na familiar tayo sa mga common na mga peste na maaari nating makita sa ating farm or garden. So you have spider mites over here. Ito yung mga maliliit na ah, mga insekto na hindi halos makita ng naked eye. Pero sila po ay usually dumadapo sa mga chili plants, no? At mga fruiting vegetables. Yan. Fruit fly, napaka-common po yan at inaatake ang mga fruiting vegetables natin, mga gourd, yan, yung mga kamatis, what else? Yan, sila po ay mabilis magparami, no, sa mga mangga, yan, maraming fruit fly din. At nagiging pangit yung kalidad ng mga prutas, no? Nagkakaroon ng mga larvae sa loob. Sunod ay mga aphids, napaka-common po nito, especially sa mga sitaw, mga legumes, mga leafy vegetables. Actually, karamihan ng mga vegetables ay maaari nilang atakihin. Flea beetle, very common sa mga leafy vegetables katulad ng mga pechay at sa ating mga eggplant, no? Yan, napakaliit at maitim. Caterpillar sa mga leafy vegetables and many types of vegetables in general. And white flies, no? Common po ito sa mga Brassica family natin. Sila po ay yung Brassica, kasama dyan yung petsa, yung cabbage, at napakabilis po nila makapag-damage ng mga tanim nating halaman. Okay. So, mula sa mga common insect pest, meron din naman tayong mga beneficial insects and animals na maaaring tumulong sa ating i-lower yung population ng ating mga insect pests. So, unang-una, ito po ay beneficial insect ang ating bubuyog dahil sila po ay nagpo-pollinate ng ating mga tanim na halaman, which in turn gives us fruits. Ang ating dragonfly naman, no, sila po ay mga carnivorous species na kumakain ng mga plant-eating insects or pests. Ang ating stingless bee, ayan, usually hindi pinapansin or kinatatakutan. Ngunit ang stingless bee po ay marami tayong mga endemic species niyan, no? At mahalaga po ito sa pag-keep ng ecosystem. Ayan. Ang ating praying mantis, yan, sila po ay also carnivorous at nakakontrol din ng mga insect pest natin. Yan. Mga ladybird, no, sila po ay kumakain ng mga itlog ng ating mga insect pest. Yan. So, pag nakita nyo po yan, huwag nyo pong tatanggalin dahil sila po ay beneficial na insect. And then, spiders, an animal, sila ay nagtatrap din ng mga insekto para kainin at kontrolin or i-keep down ang kanilang population. So, mapapansin nyo na hindi lahat po ng pesta ay kailangan nating patayin. So, yun ang dapat pangalagaan natin, no, yung ecosystem, yung iba't ibang mga insekto na makakatulong sa atin sa pag-control ng mga pest. Punta tayo dito sa pest management strategies, kung saan gusto nating panatilihin ang health ng ating halaman at itaboy ang mga pest and disease. Meron tayong ilang mga techniques na pwede ninyong gamitin at subukan sa inyong mga garden or farm. Unang-una, sa mga leafy vegetables or leafy greens o mga crops na commonly infested ng mga insekto, katulad ng minention natin kaninang mga flea beetle, for example. So, maaari tayong gumamit ng mga net para hindi makapasok ang mga insekto, no? Ito po ay nagsisilbing barrier sa mga peste katulad ng mga larvae, mga flies, mga flea beetle, para hindi po dumapo sa ating mga tanim na halaman. So, i-prioritize po natin ang paglagay nitong mga net na ito sa mga commonly infested na mga crops natin. So, usually, ito yung mga leafy vegetables at ayan, napaka-effective po niyan na physical barrier.
Pangalawa, maaari tayong gumawa ng companion planting ng herbs and flowers, no? Meron itong dalawang epekto. Na-attract natin ng mga beneficial insects katulad ng mga bubuyog at mga spider at nare-repel po natin ang ilang mga pest sa pamamagitan ng pag-intercrop ng mga herbs dahil ang mga herbs po ay nakakatulong sa pag-distract or pag-ward off ng mga insect pest natin. For example, dito sa picture, naka-intercrop ang ating mga cabbage sa mga marigold. So, napakaganda po nitong tingnan at maganda rin ang kinalalabasan sa pamamagitan ng pag-intercrop natin. Pangatlo, maaari tayong mag-spray ng insect repellent or mga biopesticide kung kailangan sa hapon. No? Mamaya mapag-uusapan natin yung mga options natin para dyan na na-test namin at masasabi namin effective din sa mga home gardens. Maaari din tayong mag-intercrop ng different types ng vegetables. Bakit po? Ang polyculture o yung pag-intercrop natin ay nakabawas sa risk ng paglaki ng isang type ng insect pest at pag-damage sa isang type ng crop lamang. Pag ginagawa po nating mas diverse yung mga tanim natin, mas iba't ibang klase ng insekto ang pupunta sa ating garden na nakokontrol ang isa't isa. So, in this way, no, ang pag-diversify po ay marami kang na iba't ibang ma-harvest at the same time, mapangangalagaan mo rin yung ecosystem sa iyong lot area. Okay, so ano yung ilan na mga DIY insect repellent na maaari nating gamitin? Unang-una yung neem, no? Ito po ay mula sa isang puno at meron itong active ingredient na azadirachtin na nakakakontrol sa paglaki ng mga itlog ng ilang mga insect pest, no? Ang amoy naman po nito ay nakakakontrol din sa pagdapo ng mga insect pest sa ating mga halaman. Mga marigold, no? Dahil maaamoy po ang mga dahon nito at ang roots po nila ay nakaka-ward off ng mga nematodes. Ang mga herbs ay maaari din natin gamitin pang intercrop sa ating mga tanim dahil sa pagiging aromatic nito ay na-ward off niya ang mga insect pest. Kakawate ay widely used sa organic agriculture sa Pilipinas dahil sa taglay na matapang na amoy, no? Usually sa traditional use o traditional na paggamit nito, ang kakawati po ay dinidikdik at ginagamit na pangpaligo sa mga asong may kuto or may galis. At ito po ay effective din sa pag-ward off ng mga insect pest natin. OHN or Oriental Herb Nutrient na gawa sa iba't ibang mga aromatic na mga ingredients katulad ng garlic, ginger, at pepper or chili. Ito ay ginagamit para pangtaboy ng mga pest dahil sa malakas nitong amoy. Dishwashing liquid naman po ay nakakontrol ng mga soft-bodied na mga insekto katulad ng mga aphid. No? Napaka-sensitive po niyan at madaling tanggalin. Basta idadilute lang po natin ang dishwashing liquid 5 ml sa 1 litro at isispray natin sa affected na plant parts. So, paano tayo gagawa ng Oriental Herb Nutrient? Ito yung na-mention natin kanina. Meron tayong recipe. Ito ay ginagamit bilang insect repellent at pang-boost ng immunity ng ating mga halamang tanim. So, unang-una, pwede tayong gumamit ng isang garlic, isang onion, isang ginger, 5 pirasong sili. Sila po ay tatadtarin natin ng pino. Ibababad po natin sa tubig for at least 24 hours. Pagkatapos po ay lalagyan natin ng dishwashing liquid. So, i-combine po natin yung chopped ingredients with water. You let that sit for 3 days, add dishwashing liquid, and you can spray that in the afternoon, no, sa mga affected plant parts. Dahil ito po ay medyo matapang in the morning, pwede po natin itong banlawan para hindi masunog ang mga tanim nating halaman. Finally, ang step 8, ito po ang harvesting. Ang harvesting, I would say, is sa mga pinaka-paborito nating activity sa isang farm or garden dahil dito nasusukat ang pagiging effective nating gardener.
So how and when do you harvest? Mag-share din tayo ng isang farm-to-table recipe at kung paano natin i-schedule ang ating gardening activities. So simulan natin. Paano tayo mag-harvest by quality? Ito po yung mga pamantayan. Punta tayo dito sa kulay. So, maraming mga vegetables, especially mga fruiting vegetables, ang nag-iiba ng kulay pag sila po ay nagiging hinog or nag-ripen. Ang ilan sa mga example ay mga kamatis at mga peppers. Gumamit tayo ng isang seed packet or at i-check po natin kung ano yung description doon sa seed packet na yon, ano yung magiging kulay kung hinog na at ready na for harvest. Sunod, yung sheen o yung kintab. Pag mabintog po ang mga bunga ng ating mga halaman, for example, itong zucchini, ang mga vegetables po natin ay ready na for picking. Commonly, napaka-shiny at healthy ng itsura. So, kung ang skin ng ating crop ay medyo dull, ibig sabihin, yung peak time para sa kanyang pag-harvest ay maaring lumipas na. Ang ilan sa mga example nito ay ang kamatis, ang talong, pag makintab at firm siya, ready na siya for harvest. Finally, ang size ay isang pamantayan din dahil gusto natin usable ang size natin ng mga vegetables katulad nitong mga carrots. Ayaw natin silang bunutin ng alanganin, dahil sayang yung oras nating ng pagtanim sa kanila. So, i-check natin, dapat yung saktong oras lang or saktong dami ng araw bago natin siya bunutin. For example, itong carrots, dahil pag pinatagal natin ito, maaaring tumanda at hindi na tender ang ating vegetables. Pagdating po naman sa mga herbs, pwede tayong gumamit ng mga scissors or isang knife para maka-harvest ng herbs at mga leafy greens. So, sila po ay na-harvest as needed para fresh. Para makapag-harvest tayo ng basil, mint at tarragon, we snip just above the node. Ito yung node na sinasabi natin kung saan lumalabas yung mga leaves ng ating mga tanim na herbs and other plants. So, we cut just above the node para ma-encourage yung branching ng ating mga stem. So, cut 1/4 of an inch just above the first or second main stem bago siya pagkatapos niya mag-branch out. Makikita nyo pagkatapos niyan, mas malago na yung ating halaman and it will become bushier and bushier. Pag leafy greens naman, best itong i-harvest during early morning para ma-retain po ang crunch at freshness ng ating mga leafy vegetables. For example, itong bok choy, we snip just above the roots at tatanggalin po natin yung mga dead leaves. Pag fruiting vegetables naman, sa aming experience kung home garden, it's best to let it ripen a little bit para ma-achieve yung maximum flavor niya. So you can use a bowl or basket para maka-harvest tayo ng maganda. So, ito pong garden to table recipe na ito ay hinango mula sa Inquirer, lifestyle. At gumagamit ito ng mga ingredients na matatagpuan sa isang home garden or backyard farm. So, gumagamit ng kamote, kulitis or uray, malunggay leaves, may radish, kamatis, onions, turmeric, garlic, at we use that fresh. You chop it into bite-sized chunks, At gagamit tayo ng dressing, gawa sa vinegar, coconut sugar, oil, calamansi, sea salt, and black pepper. So, napakasarap po niyan. Maaari ninyong balikan itong slide nito para masubukan ninyo ang ensalada Filipina. Pagdating naman sa pag-organize ng ating garden, pwede tayong gumamit ng mga containers kung mayroong available at limited yung space. Yan. So, for example, itong photo na ito, gumamit ng mga container para makapagtanim ng mga leafy greens sa backyard natin. Ito rin, gumawa siya ng A-frame dahil ito ay mas space-saving. Gumamit ng mga 3-gallon na mga bote para mailagay yung mga leafy greens natin at iba't iba pang mga herbs.
Yan, pwede rin tayong gumamit ng vertical planters, no? Ito ay mga recycled containers din. Magandang-maganda at napaka-space saving. Ayan. So, pagdating naman sa pag-schedule ng garden activities natin, mahalaga na mapaglaanan ng saktong dami ng oras ang mga activity, especially yung pagdidilig. Dahil minsan, na-overlook natin ito at namamatay yung mga tanim nating halaman. So, usually during summer months, tayo po ay nagdidilig once to twice a day, no? Depende sa condition sa inyong area. Kung gusto natin ng tuloy-tuloy na harvest, ay maaari tayong mag-sow ng seeds every week para tuloy-tuloy po yung harvest, especially yung mga leafy vegetables natin. Maraming salamat sa pakikinig sa ating lecture on kitchen gardening na hatid sa inyo ng Bronzy Farms. At kung may mga katanungan po ay mag-open tayo ng thread sa ating group at sasagutin po natin isa-isa ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po muli sa pakikinig at pagtunghay sa ating online seminar ngayong hapon. We hope that you learned a lot during this seminar, and if you think that the information and knowledge that we shared in this session is useful for you, you may consider donating. Ang donation details po ay ipopost namin sa ating group at magsisend kami ng additional resources at handouts sa ating donors. Maraming salamat po. Your help will really come a long way. So, antabay na lang po sa mga susunod na mga online seminar namin. We have frequent online seminars that we will be posting in our page. Please tune in to that and we'll see you soon. Maraming salamat po and have a good day.